Dalawang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon kay Benson Estrella ng Pag-asa, lalapit ang bagyo sa Eastern Visayas at Bicol Region. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, habang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang weather systems, kikilos ang mga ito ng pa-northwestward patungong Southern Tagalog at maaaring tumama sa kalupaan sa Metro Manila o Central Luzon. Kapag pumasok ang mga ito ng PAR, ang dalawang bagyo ay tatawagin sa pangalang Esther at Francisco. Samantala, isa pang LPA ang namataan naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ngunit mababa ang posibilidad na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Sinabi ni Estrella, ang habagat pa rin ang magdadala ng mga pagulan sa Bataan, Pampanga, Pangasinan, Tarlac at Zambales, gayon din sa Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Ilocos at Central Luzon kasama ang Metro Manila. Pilipinas! Si Ma'am Chanel Dominguez naman mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Chanel. Good morning! Umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon na nakakapekto dito sa Northern Luzon, Central Luzon at Western section ng Southern Luzon. Dulot nito, asahan po natin paminsan-minsan malalakas na bugso ng pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Dito naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at rest of Central Luzon, asahan natin ang maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating PAR. Huli itong namataan sa line 590 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Naasahan po natin, posible itong pumasok ng ating PAR ngayong araw or Friday at posibleng maging isang ganap na bagyo between Friday at Saturday. Pero sa nakikita po natin, hindi naman po ito magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa. Pero ito'y hihilain ng Southwest Monsoon na inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan sa Northern Luzon at Western section ng Central Luzon. Tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas po ng Pag-asa, lalo na po sa development na itong low pressure area nito. Yan po muna latest dito sa Pag-asa with Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, malaki bang chance na tumaas ito? Lumakas pa? Ay, yung low pressure area po. Palabas na po kasi siya. Palabas nakita na? po natin, palabas na po siya going Taiwan area po pag naging isang ganap na bagyo po. Ay, salamat. So pag, pero madidevelop siya within the territory, hindi? Within the PAR po, pero malayo na po sa kalupaan mismo po ng ating Pilipinas. Ang lalakas yung habagat. Yes po, tama po kayo dyan. I see. Okay, wala na naman tulugan ng Pag-asa. Ha? So anong magiging tawag sa kanya? Pag ito po nagbagyo, Esther po. Ito na si Esther. Yes, ito po pag nagbagyo, yes po. Pag na-develop habang papuntang Taiwan. Yes po, yes po. Okay. Pero di ba may inabangan pa tayong dalawa? Kanyo? Yes po. Isa hanggang dalawa po tuwing pagdating po ng ating buwan ng June po. So kung madidevelop siya ngayong ito na si Esther. Isa na lang. Opo. Isa na lang yan. Yes po. Hindi, yun naman pinakamababa, no? Average. Opo. Okay, sige. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Din po. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Maganda!